Isa nga ang pangalan ng Pilipinas sa talagang pinag-usapan ng buong mundo. Nang muling makaranas ang ating mga bantay dagat ng pangalipusta mula sa bansang uhaw na uhaw sa teritoryo, which is ang China. Napakadaming bansa ang sumuporta sa Pilipinas at kinondena ang provokasyong aksyon na ginawa ng China sa ating bansa. At dahil dito ay mas lalong pinag-igting ang desisyon ng tatlong pinakamalalakas sa bansa sa buong mundo na pumunta sa Pilipinas upang makipagtulungan sa atin. At ngayon nga lang din ay kinumpirma na din ng isa pang powered country na pati sila ay makikipagtulungan na din sa pagpapalakas ng ating bansa at maglatag ng presensya sa mga most conflicted waters sa ating teritoryo. So, ano-ano nga bang mga bansa ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Alam mo ba na sa buwan ng Abril ay magdadatingan na sa Pilipinas ang mga pinakamalalakas na bansa sa buong mundo upang makipagtulungan sa Pilipinas sa usaping militar. At ito nga ay ang isasagawang balikatan exercises. Maliban kasi sa mga tipikal na ginagawa noon ay mas pinalawak, pinalakas at mas upgraded na ang sanib pwersang magaganap na ito sa ating bansa. Dahil sa taong ito ay i-highlight na nila ang paggamit ng mga air missiles ng ating bansa. Maliban sa pagpapatibay ng pag-build ng strong ties ay kasama talaga sa goal nila dito ang iparamdam sa China na hindi nila basta-basta pwedeng galawin ang Pilipinas dahil sa malalaking bansa din ang pwede nilang harapin kung magsagawa na ito ng mga major provocation at action sa West Philippine Sea. At narito ang listahan ng kumpirmadong makikisanib pwersa sa Pilipinas. Matagal na talagang inaasam-asam ng Japan na makasama ang Pilipinas sa mga military exercises sapagkat alam ng mga Hapon ang kakayahan ng mga sundalong Pilipino pagdating sa mga bakbakan. Malaki ang may tutulong ng Japan pagdating sa mga military technology. Alam mo ba na nagkaroon na pala ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa na magiging bukas tayo at ang teritoryo nila sa tinatawag na reciprocal troop access. Ito ay gaya lang din ng VFA ng United States wherein papayagan ng parang bansa na papasukin sa teritoryo ng bawat isa ang kanilang pwersang militar, panghimpapawid at pangkaragatan. In short, gaya ng sa United States ay asahan na natin na papasok sa ating bansa ang pwersa ng militar ng Japan, lalong-lalo na sa pinag-iinitan ng China na West Philippine Sea. Ito ay literal na pinagtibay na ni Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Fumio Kishida ang usaping ito. Nangako na nga ang Japan sa Pilipinas na committed sila sa atin na mas enhance ang security capabilities natin at protektahan ang ating kalayaan sa ating mga nasasakupan. Isang pwersa ng mga Australiano sa nag-react sa pang-aabuso na ginawa ng China sa Ayungin Shoal. At sadyang napapanahon talaga dahil kasama sila sa puposisyon sa teritoryo ng Pilipinas ngayong taon. Wala pa mang main conflict na nagaganap sa pagitan ng Australia at China pero opisyal na inanunsyo ng panig ng Australia
na gaya ng United States ay makikipagtulungan sila sa pagsugpo sa mga irregularidad sa Indo-Pacific region. At target nga nila dito ang China. Opisyal na din nila na inanunsyo ng Australia ang matagal na nilang plano na hindi matuloy-tuloy na pagpapalakas ng kanilang naval assets. Alam mo ba na mag-a-acquire na sila ng mga warships na magpapatibay sa kanilang fleet? At gaya ng Japan ay dadagdagan na din nila ang kanilang budget para sa kanilang military assets. At aabot nga ng $7.25 billion ang pondo nila sa mga acquisitions at upgrades. At asahan na din natin na isa sila sa mga bansang makakasama ng Pilipinas kung sumiklab man ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang military exercises talaga ay dinisenyo sa sanib-pwersang Pilipinas at United States, kung kaya't hindi nakakagulat na isa pa rin sila sa nagkumpirma na pupunta sa Pilipinas. Ito ang pinakaposibleng makasama ng Pilipinas sa pagpalag nito laban sa China, dahil lalo pang lalakas ang relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos ang pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden sa New York. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ni Pangulong Marcos sa kanyang working visit sa Amerika. Ayon kay Romualdez, higit pang tatatag ang bilateral partnership ng dalawang bansa, lalong-lalo na sa aspeto ng economic, defense, cultural, and investment cooperation dahil matagal ng kalyado ng Pilipinas ang Amerika. Malaki ang mayambag ng United States dahil sa mga malalakas na kagamitang pandigma na dadali nila dito sa Pilipinas. At ang nito nga lang na nagkumpirma na makikipagsanib-pwersa sa Pilipinas ay ang isa sa matikas na bansa sa Europa, ang France. Nagpahayag ng bansa na ito na makikipagtulungan sa Pilipinas pagdating sa palitan ng kaalaman sa militar, kung kaya't asahan na natin na makikita ang mga sundalo at kagamitang pandigma nila na ipuposisyon sa ating karagatan at kalupaan. Sadyang malakas talaga ang bansang ito sapagkat ito ay binubuo na ng 200,000 na active personnel. Mayroong 40,500 para sa Air Force personnel at 142,000 naman para sa kanilang Army personnel. 44,000 naman sa Navy personnel. Ayon naman sa kanilang inventaryo ay mayroon na silang 1,004 aircrafts, 69 na attack helicopters, 222 na battle tanks, 72,000 na military vehicles, at 10 naman na mga submarines. At talagang nakikipagsabay na din sila sa mga powered countries. At ilan lamang ito sa mga impormasyon ukol sa mga malalakas na bansa na puposisyon sa Pilipinas ngayong taon.